Nag-declare ng state of energy emergency ang Bangag administration. Akala ko ba there's no problem sa price increase, wala tayong problema sa fuel. So ano ba tong state of energy emergency na pinagsasabi nila? Ang sinasabi dito ay para daw magkaroon ng control ang Bangag na presidente para magbuo ng uplift committee dahil sa nagtataas na presyo ng mga bilihin at fuel. Delusional talaga ang gobyernong ito kasi ang sabi, wala tayong problema walang problema, kalma lang kayo, di ba? Parang gano'n. Tapos magbubuo sila ng uplift committee daw to improve the situation. Magbubuo ba sila ng uplift committee or degrading committee or to worsen? Diba? Para ilubog kayo lagi sa kahirapan o lagi. Well, lubog na nga kayo mga kababayan, di ba? So I think ito yung bubuuhin ni Bangag. Okay, to worsen, to ruin. Ito yung epekto kapag bangag ang administration ninyo. Magde-declare na wala naman tayong problema, we have enough supply. Kasi sinasabi ng Bangag administration, ang purpose nila para makontrol ng pamunuan, ng pamahalaang Bangag, yung mga smuggling, hoarding, pagtatago ng mga fuel, ng mga negosyante, di ba? Dahil yung iba nga nagsarahan na para tuloy-tuloy yung fuel distribution sa Pilipinas. So walang mangyayaring disruption because of may mga smuggling at hoarding. Kaya siya nag-declare nitong emergency energy power na ito. Bago pa nagkaroon ng krisis sa langis, which is dinideny ng delusional na yan, na Bangag na yan, ay lubog na kayo sa Pilipinas. So ang drama nila, para may power ang Pangulo ninyong delusional para kontrolin ang mga negosyante na hindi mag-hoard at mag-smuggle. Eh sila nga ang pinuno, di ba? Sila nga ang sindikato. Sila nga yung smuggler. May mga nagsalita pa nga. Di ba nung una, humingi siya ng emergency power, okay? Which is kailangan aprobahan ng Kongreso yan, para daw ma-isuspend yung excise tax. Yun yung una, mga few days ago, para isuspendin muna yung excise tax para naman makatulong daw sa mga mamayang Pilipino. Then later on, binawi nila, hindi nila sinuspend yung excise tax, kaya sobrang taas ng almost double yung mga presyo ngayon sa atin, dyan sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, bakit naman sususpendihin ni Bangag yung excise tax ng mga kasabwat niya, yung mga kasindikato niya na mga nagninegosyo. When it comes to fuel at iba pa, nasakop ditong excise tax na to, ay yun yung pinagnanakawan nila. Siyempre, yung excise tax na yan, yung tax na yan, yun yung ninanakaw nila. Kaya tayo may flood control budget. Kaya tayo may infrastructure budget. So bakit nga naman i-suspend ni Bangag yan? Tapos itong mga delulo din, nakesyo, dapat hindi gagawin ng gobyerno ng Bangag na isuspend ang excise tax na yan kasi babagsak din ang ekonomiya. Jutang Jenimes. Pagpasok pa lang ni Bangag, bagsak na yung ekonomiya ng Pilipinas. Dahil yung mga excise taxes na yan na binabayad ng mga negosyante ay ninanakaw ng Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni Sandro, ni Tambaluslos. Lahat ng pinangalanan dyan, nakawatan, Kongreso, Senado, mga secretaries, bagsak na ang Pilipinas. So, wala ring effect. I-suspend ang excise tax. Ang makikinabang dyan is mga common tao, mga consumers like you. Paganda sana yan, pero hindi nga nila sususpendin yan. Kasi nga, yun ang pinagkukunan ng nakaw ng Bangag administration. The name Bangag Jr. ay talagang yan ang nag-worsen o naglubog o nag-ruin ng bayan natin. Akala ko ba wala, okay lang. Di ba? Walang problema. Kontrolado niya yung ang takbo ng mga fuel prices. Bakit ngayon nag-declare? Diba? Para daw i-prioritize yung mga protektahan, yung mga, mga mamamayan, may equal distribution of fuel, mga ganyan. Ganon yung mga drama nila, diba? Para hindi daw bumagsak ang ekonomiya. Sabi ko, the moment na umupo si Bangag, at ano pang mga subsidy, ano pang pagbibigay dyan sa ating mga motorcycle, mga drivers, diba? Tama ba? Yung mga drivers natin. Hindi naman lahat binigyan ng, baka mamaya, pinili lang talaga nila. Tapos yung iba, ibinulsa nila kasi cash eh. Nakita nyo, di ba? Walang kwenta. Then yung mga operators, binigyan din nila ng 10,000 per bus. Kahapon, nabasa natin sa balita. So baka ang binigyan ng mga operators, ay mga kasabwat din lang nila. Kasi walang proper auditing dito mga palangga. Madali lang sabihin na nagbigay ako ng ganito, 10 million, 100 million.
Pero ang totoo, 'di ba, sila pa rin ang nagho-hoard, sila ang nagso-smuggle. Yan ang katotohanan. Kung walang crisis, walang fuel crisis or oil crisis, bakit nga nagtaasan ngayon ang mga bilihin, nagsumisigaw ang taong bayan? Mataas na, times 2 halos na ang mga presyo. Diesel from mura to almost 100%. So ngayon, mga palangga, kasi ang nag-hoard nga at nagsismuggle, hindi lang pulburon, hindi lang agricultural products, ay ang bangag administration. Kaya nga dapat ito, di ba, yung sinasabing ina-uplift tayo o i-uplift nila ang buhay ng Pilipino, ay pinapalubog nila. Kasi ang purpose daw niyan, sabi ng mga delusional dyan, na kesyo they can control the oil companies para sabihin, hoy, ikaw, bangag number 1, bangag number 2, huwag ka munang magtaas kasi ganito, kasi ganyan. Kailangan sumunod kay bangag. That's bullshit. You know why? Magkakasabwat yan sila eh. Pare-pareho sila, hindi nila masastabilize, mapapanatili, yun ang presyo ng mga, bilihin, langis, mga kababayan. Kasi mismo ang gobyerno, na feeling nila sila ang normal, tayo ang may problema. Ganun ang mga delusional, delusion of grandeur. Diba? Ganun yung mga ginagawa ng mga bangag. Diba? Feeling nila sila ang katas-taasang hukom. Sila ang powerful at tayo ay mga maliliit lang. Not only that, pag binuksan mo ang utak ni bangag, ay malala na yan. Tumutulo na nga yung utak niya, di ba? Dumudugo na nga yung gums niya. Di ba? Ibig sabihin, bagsak na talaga ang ating buhay, ang inyong buhay dyan sa Pilipinas. Kasi, ang sasabi, hulihin natin yung mga nagtatago ng langis. Bakit nagsarado na yung mga ibang mga gasoline station? Iimbestigahan natin yan. Mga kababayan, sila lang din yan. Mga kasabwat nila yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag upo pa lang ni bangag, nandiyadyaan na ang hoarding, smuggling. Nandiyadyaan na yung mga extortion, red tape. One of the government of Department of US, 'di ba? Nagsalita tungkol din sa red tape na malala sa Pilipinas. Pagpasok mo pa lang ay nangingikil na ang mga jutang ginemes. Kaya kung sino man ang kalaban ng bayan ay ang bangag administration. Kaya walang impact yang mga declaration niya ng emergency energy chuba-chuchu kasi sila mismo ang nagnanakaw. So yung ninakaw nilang billion, 100 billion, 1 trilyon, kung yan ay napunta sa fertilizer subsidy ng ating mga kababayang farmers, lahat napunta yan sa Pilipino when it comes to pagbigay ng livelihood programs. Hindi sana tayo nagkakaganito. Dapat self-sufficient tayo when it comes to pagkain. Kung sinunod sana ni Bangag yung mga sinasabi niyang nung time na tumatakbo pa lang siya na magkakaroon tayo, lawakan natin yung renewable energy, basta tayo'y sama-sama. Yung gatiring-tiring na windmill chuchu-chuchu, di ba? Yun yung binudol niya sa atin. O nasan na? Nasan yung mga renewable energy? Ang ginawa niya, yung talamak na pagnanakaw, talamak na pag-deliver ng mali-malitang pera na supposedly yan ay para sa inyo. Kaya wala nang hindi na pumapasok ang mga negosyante sa atin, takot mag-invest kasi alam nila yan, bawat bansa may intelligence yan. Alam nila kung adik ang presidente, kung bangag, kung ito ay nagpapatira sa buli, at mga adik ang kanyang pamilya dahil yan naman ay sinabi na mismo ng kapatid niyang mangga. Wala na tayong pag-uusapan dyan, mga palangga. Kasi nagko-contradict lahat ang sinasabi ng bangag na addictus na ito. Sabi ko nga, delusion na sasabihin nila, walang crisis. Kahit grade 1, walang crisis. Tapos ngayon nag-declare ka ng state of energy emergency. Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Yung ganyang pag-uutak ni Bangag, kaya sila nag-declare ng state of energy emergency para kunwari in control si Bangag. Pero ang totoo ay may sapak na.